Magandang araw mga boss, welcome back ulit sa ating channel. At karagdagang impormasyon nga pala sa ating Calandrius oil na may auto shut off at auto fail na rin po siya. At the same time, nag-re-regulate na rin po yung kanyang oil sa ating chamber. So may nag-comments kasi mga boss na ano raw yung function nito or connection ng ating nilagay na tubo. So ito po yung tinatawag ko na air intake stopper. Siya po yung nagko-control sa pagpatak ng ating langis. Kasi kung walang papasok, kapag binuksan natin ito mga boss, itong valve na to, tapos walang hangin na papasok dito or magkakaroon siya ng pressure, walang tutulo dito. So ngayon, ginawa natin ng solusyon para makontrol ito. Imbes na yung hangin na papasok dito ay dapat ay permanente yan. So para ma-control po natin yung tulo ng ating, para maging auto shut off po siya, so ginawa natin ng paraan para makontrol na hindi mo na kailangang ikaw mismo yung tatakip sa butas. So ang magtatakip ng butas nito mga boss ay yung langis mismo kapag umabot na po sa level ng ating chamber. So, ito mga boss, yan, level po yan dito. So yung gagawin nating level ay huwag po lalampas doon sa ating dito yung ating pinaka female connector ng ating burner nozzle. So wag dapat lalampas yun, kasi pag lumampas doon papasok yung langis sa ating butas ng ating nozzle. So yun yung pinaka importante na dapat tandaan dito mga boss, na kapag ginamit natin ito, yung common sense naman siguro na yung ating flooring ay levelado, or kahit hindi masyadong level mga boss, basta wag lang talagang nakatuwad siya or sobrang tagilid. So tama na yung kahit na konting kwan lang, at least hindi talaga siya yung nakatuwad. Kasi kung sobrang nakatuwad mga boss ay mababago po yung ating level. So ang tendency nun magkakaroon ng hindi maganda yung function nito, kasi nga naiba na yung ating level. Kaya yun yung pinaka-importante sa kalan nito, na ilapag natin sa tamang level. Siguro naman yung mga lababo natin, or kung hindi kayo sigurado na levelado yung flooring yung mga boss, titingnan nyo lang yung langis dito, tapos tanggalin nyo ito. Makikita nyo naman kung tagilid yung langis na pumasok dito. So kung makita nyo na tagilid, ayusin nyo lang, gawin yung level. Yun lang po yung solution kung hindi nyo alam na levelado yung mga flooring nyo. So about naman dito, babalik tayo dito mga boss. Kung halimbawa naman hindi nag-function ito, so huwag kayong mag-alala mga boss, dahil gagana pa rin naman siya, hindi maapektuhan yung kanyang ng ating kalan. Kasi kung halimbawa hindi gumana, hindi tumulo to, so may posibilidad mga boss na nagkabara ito nabarahan yung kanyang butas. So ibig sabihin, kahit maraming langis dito tapos binuksan nyo, hindi tumutulo. So either napuno na dito, or ito nabara na yung butas. So madali lang solusyon yan mga boss. Pwede naman siyang tanggalin. Kung matanggal na ito mga boss, para na rin kayong nag-ooperate ng normal na kalan.
So kagaya lang din ng ibang kalan na patak-patak lang. So yan. Yan lang po siya. Yan. Bali ito siya, itong kanyang hook. Diyan po talaga diyan talaga nakasagad yung ating ito dito. Kasi diyan na yung level niya. Pag inasimbol nyo yan mga boss, dapat nakasagad yan. Yan, ito. Kasi sinukat ko na yan eh. Calibrated na po yan. Kapag hindi nyo na sagad ng ayos yan, eh, may tendency na hindi siya papunction ng 100%. So, hindi siya maging accurate. Ang kagandahan nito mga boss, yung ating device na ginawa ay napakasimpleng device lang po siya. Yan. Ang kailangan lang dito ay wag lang po siyang sisingaw or mabarahan. Pero yung bara mga boss parang malabo siguro kasi wala namang dumadaloy na langis diyan kundi hangin lang. Pwera lang siguro kung tinanggal nyo ito tapos nalagyan ng kung ano-ano diyan. Pero malaki naman yung putas niya. So ang importante lang dito mga boss ay mahigpit yung ating pagkakakabit para hindi makasingaw yung hangin. Kasi yung hangin lang naman yung ating kinokontrol dito na pumasok. At saka ito mga boss, may O-ring po din ito. Kung halimbawa naman po kung masira yung ating O-ring, kung halimbawa masira po yan, pwede namang teflon na lang po kung wala kayong O-ring. Pero matagal din tong masira mga boss. Yan. Siya nga pala, pag magre-refill kayo, dapat nakasara po ito nakasara yan. Siyempre isasara po natin yan. Tapos refill dito, hanggang dito lang po, wag nyo nang paabutin sa taas. Ito. Yan. So isara lang po ng mahigpit mga boss para sigurado na walang hangin na makakapasok. Yan. At saka may nagtanong nga pala mga boss, bakit daw sobrang dami ng langis na nilagay na yung label niya. So sinadya ko yan mga boss para mas matagal yung ating maintenance. Kasi kung sobrang liit lang ng ating maximum na label, konting alam naman natin na nagkakarbon yan. Konting carbon lang siguro ay baka maapektuhan na yung pagpasok ng langis. So yan, at least ang importante dyan ay hindi siya nag-overflow. Hanggang doon lang po siya. So sinubukan ko nga pala itong binuksan nito boss, mga boss, ng buong gabi. So ipagpalagay natin na kalimutan yung buksan ito. So walang problema yan, lalo na kung naka-function naman lahat to. Hindi po siya nag-overflow hanggang umaga. Wala po siyang tumagas na langis. Kasi hanggang doon lang po siya sa kanyang level. Yun lang naman ay kung makakalimutan nyo. Kasi may customer din ako na retired police mga boss. Yung asawa niya medyo hindi pa marunong. Nakalimutan pang isara ito. Or nagtataka ako bakit nakalimutan. Kasi pag natatapos na tayo ng pagluluto, inuuna natin isara ito. Or baka naman nasagi niya nung pagkatapos magluto, nasagi niya ito. At yun, kinabukasan, daming langis doon sa kanilang flooring kasi wala itong ganito, wala siyang yung regular lang. So ito na yung kagandahan nito mga boss. Kapag pag mangyari ang insidente na ganon, ay walang problema kasi hanggang sa label lang po siya. Hanggang label lang po yung i-release ng ating sa valve. So yan lang po mga boss, sana may naintindihan kayo at may nalinawan sa mga sinabi ko.
So, maraming salamat mga boss. Kung may katanungan, huwag ka lang mahiyang mag-message para magawa natin ng ibang video. Maraming salamat mga boss.